Good morning mga tropa, welcome back to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin is kung kaya mo bang kumita ng 300k a month dito sa Canada. Pero bago natin umpisahan yan mga tropa, gusto ko lang po muna magpasalamat sa mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance sa inyong lahat mga tropa. So meron tayong isang kabayan na nag-comment. Ang sabi niya, sir, abot po 300k ang sahod dyan a month. Shout out sa iyo Ma'am Maria Celeste Kim. Thank you sa panonood ng video ko at sa pagbibigay ng comment. So ayun mga tropa, meron pong mga trabaho na kayang kumita ng 300k a month dito sa Canada. So yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. So ayun mga tropa, kung ikaw po ay kumikita ng $18 to $20 per hour dito sa Canada, hindi naman po sa pagdi-discriminate. Obviously, hindi po kayang kitain yung 300k a month. So ano-ano ba yung mga trabaho na pwede kang kumita ng 300k a month? So number 1, kung ikaw ay isang veterinarian. So, ang posibleng kitain mo mga tropa is $48.40 per hour. So, ita-times mo lang siya sa 8. $387.20 per day ang kikitain mo. Ita-times mo lang yan sa 20. So, kikita ka ng $7,744 per month. So, ang equivalent yan is 320,505 pesos. So, ano ba yung ginagawa ng veterinarian? So, sila po yung nag-i-examine sa mga animals, sila po yung naggagamot ng sugat, sila rin po yung naggagamot ng sakit, at kung kinakailangang operahan yung animal, so sila po ang gumagawa ng mga yan mga tropa. So, ayan po ang ginagawa ng veterinarian mga tropa. So, pangalawa, kung ikaw po ay isang physical therapist. So, ang starting salary mo dyan mga tropa is $51.23 per hour. Ita-times mo yan sa 8. So, ang kikitain mo per day is $409.84 per day. Ita-times mo siya sa 20 days. So, ang kita mo per month, $8,196 per month, which is equivalent niya ng 339,205 pesos. So, ano ba yung ginagawa ng physical therapist? Sila po yung tutulong sa'yo kung meron kang injury, and sila din po yung mag-i-examine sa'yo at magmo-monitor kung meron bang progress yung treatment nila sa'yo. So, ayan po yung ginagawa ng physical therapist. Hindi po yan basta lang yung parang hihilot-hilutin ka sa mga lamig, tapos kung may balik ka, hindi po. So, alam ko kailangan mo rin ng certificate dyan or license para maging physical therapist ka dito sa Canada mga tropa. If I'm not mistaken mga tropa, correct me if I'm wrong. So, number 3, kung ikaw ay isang dentista. So, magkano ba ang kinikita ng dentista per hour? $79.57 per hour. So, ita-times mo siya sa 8. $636.56 per day ang kikitain mo. So, ita-times mo lang siya sa 20 days. So, ang monthly mo is $12,731, which is equivalent siya ng 526,936 pesos. So, ano ba yung ginagawa ng dentista? So, alam naman natin lahat yan na sila yung mag-aalaga sa ngipin mo, sila yung mag-aayos, mag-cleaning, maglalagay ng braces, etc. etc. So, kung ano man po yung ginagawa ng dentista, so alam naman po nating lahat yan. So, number 4, ito isa talaga to sa pinakamalaking kinikita kung ikaw ay surgeon. So, ang per hour mo dyan is $161 per hour. Ita-times mo yan sa 8. Ang per day mo is 1,288 per day. So, ita-times mo siya sa 20 days. Ang kikitain mo per month is $25,760. So, ang equivalent niya sa Philippine money is 1,066,228 pesos. So, ano ba yung ginagawa ng surgeon? So, of course, sila po yung nagpe-perform ng operation. And, syempre, alam naman nating lahat na kapag nagkamali sila ng operation at nagkaroon ng infection yung inopera nila, maaari silang matanggalan ng lisensya at makulong. So, meron ng incident na nangyari na ganyan sa atin dyan sa Pilipinas. Kaya, so yung mga surgeon, hindi rin po basta-basta ang ginagawa ng mga yan. So, ayun, number 5 mga tropa, kung ikaw ay isang midwife. So, ang kikitain mo per hour is $44.94 per hour. Ita-times mo siya sa 8. $359.52 per day ang kikitain mo. So, ita-times mo lang din siya sa 20 days. $7,190.40 per month, which is equivalent yan ng 297,596 pesos. So, almost 300k na mga tropa. Kung ang mataas ang palitan ng dollar, so aabot na ng 300k yan. So, number 6 mga tropa,
kung ikaw ay isang asphalt roller operator. So parang operator to ng pison mga tropa eh. So ang posibleng kitain mo dyan is $35 to $45 per hour. So gawin lang nating average mga tropa, gawin nating $40 per hour. Ita times mo siya sa 8. $320 per day ang kikitain mo, ita times mo siya sa 20 days. 6,400 per month ang kikitain mo. So, equivalent siya ng 264,907 pesos. So, almost 300k na rin yan mga tropa. Kung may overtime ka pa, so, baka abutin ng 300k yan. So, number 7, kung ikaw ay isang excavator operator. So, parang kasali na rito yung backhoe operator, grader operator. So, ang pwedeng kitain mo dyan is $38 to $48 per hour. So, gawin lang din nating $40. So, same lang siya ng asphalt roller operator. So, $320 per day ang kikitain mo. Times 20, $6,400 per month, which is equivalent ng 264,907 pesos. So, ayun mga tropa. Number 8, kung ikaw ay isang welder or fabricator. So, ang starting salary mo dyan is $28 to $34 per hour. So, gawin lang natin $30 per hour mga tropa, no? Ita times lang natin sa 8. So, $240 per day ang kikitain mo. And yung monthly mo is $4,800, which is equivalent yan ng 201,971 pesos. So, di ba, hindi na masama, napakalaki ng kikitain mo mga tropa kung ikaw ay isang welder. So, number 9, kung ikaw ay isang mekaniko. So, $33.95 per hour ang kikitain mo. Ita times mo lang siya sa 8. $271.60 per day ang kikitain mo, which is 5,432 monthly. So, ang equivalent niya is 224,813 pesos. So, ang laki din yan mga tropa. So, number 10, kung ikaw ay isang karpintero. So, ang starting salary dyan is $25 to $40 per hour. So, gawin lang natin 35 mga tropa. $35 per hour times 8. $280 per day. Ita times mo siya sa 20. $5,600 per month, which is equivalent yan ng 231,767 pesos. So, ayan mga tropa. Ayan yung mga trabaho na malalaki yung kinikita dito sa Canada. So, bago natin tapusin yung vlog natin ngayon mga tropa, kung gusto mo mag-comment, i-comment mo lang dyan sa comment section natin. At kung magtatanong naman po kayo kung saan ko nakuha yung information na to, so sinerch ko po yan sa Indeed.com. So kung mapapansin yung mga tropa, yung ibang trabaho katulad nitong welder, so ang starting salary niya is $28 to $34 per hour. So kumbaga wala siyang exact na starting salary. Kumbaga in-average lang natin. Nang sa ganun magkaroon kayo ng idea kung magkano yung kikitain nyo. So, ayun mga tropa ko, itatanong nyo din kung ano yung Indeed.com. So, pagdating mo kasi ng Canada mga tropa, kapag mag-a-apply ka ng trabaho, isasubmit mo yung resume mo dyan sa Indeed.com. So, dyan maghahanap yung mga employer ng mga aplikante. Yung agency, dyan din kukuha sa Indeed.com sa ipinasa mong resume sa kanila. So, dyan din nila kukunin nyo nang sa ganon, mabigyan ka ng schedule ng interview kung interesado yung employer sa resume mo. So, ayun mga tropa, isa po yan sa trusted na online site dito sa Canada, yung Indeed.com. So, ayan po, dyan po din ang karamihan nag-a-apply ng trabaho. So, pwedeng kumita kayo ng less than dyan sa pinag-usapan natin or more than. Kaya ginawa lang din nating average yung mga sweldo nung ibang trabaho mga tropa. Nang sa ganun is, like I said, magkaroon tayo ng idea. So, yun mga tropa, kung nakarating ka sa part na ito, gusto kitang pasalamatan. Maraming salamat sa iyo tropa sa pagsama sa akin sa video na ito. At kung nasaan ka man, lagi kang mag-iingat mga tropa. At God bless sa inyong lahat.